Good morning world. Ari naman kita liwat sa aton programa. Kape kag issue live sa Hotel Del Rio. Diri sa aton second portion, inapabugal tang aton bisita ang mayo performance diri sa aton Iloilo City Police Office. Ang ila direktor, no? Colonel Jong Coronica. Amo ang nakatag sa aton sang talupangon niya dapat mataga naman naton siya sang kadungganan sa mayo ang performance ng aton kapulisan diri sa syudad. Kagkaupod niya ang kilalaman nga barangay kapitan sa kilala nga barangay, ang barangay Tansa Esperanza, si Cap Wilbur Urada. Mga pamilya ini sa mga military ang iyayang ginalinan. So unahon ta sa paghatag sa panamyaw sa aton mga televiewers, si Colonel Coronica. Sir Jong, your greetings to our televiewers. Good morning, Sir Peter, kag Sir Francis, kag sa kaupod kong guest kay Kapitan, kag sa tanan nga nagapamati sang kapi kag issue. Okay, kay Cap Wilbur, your greetings sa aton televiewers. Mayong aga sa akon gali unas tanan sa mga pinalangga, mga pumuluyo sa Barangay Esperanza, labi na gid sa kay Sir Peter, kag sa kay Sir Francis nga nag-invite sa akon, kag sa akon kaupod subong sa kay Sir Jong Coronica. Thank you gid. Kag aton panelista, Sir Francis, idog-idog ka sa kay tupad ka ni kag magtadlong na dito sakto na. Well, unas tanan, unahon ko na si pag-congratulate si Colonel Jong Coronica sa mayong performance sa iyang kapulisan diri sa syudad, no? Colonel, congratulations. Thank you gid kag actually hindi na ya sa akon nga performance but sa performance sang bilog nga personnel sang ICPO because kami we consider ourselves as one as a team ICPO. Okay. So antes tayo magkanto karon sa tuka ni Cap Wilbur, unahon ko na si Colonel, no? Kay luyag tadamo kita luyag mabatian siya tungkol sa kayo sa nga katabo diri sa mga performance ng kapulisan sa syudad sa probinsya. Well, unahon ko anay sa kay Colonel. Sinubla sa diin gid nga lugar blagi na lina ni Colonel Coronica kay nga kamayo sa Ilonggo. Ako taga FBI, full-blooded Ilonggo. Taga Bacolod City, so muna nga Ilonggo gid ko ya. Kag prior ako na-assign diri sa Iloilo City Police Office, na-assign ako sa Regional Headquarters sa Camp Delgado. Sa luwas sa Camp Delgado, may iban kapal ba nagyan nga mga assignment? Yes, na-assign ako sa NCR. Nag-precinct commander ako dito, nag-operations officer, nag-operative sa illegal drugs. Na-assign man kita sa Region 2, sa Region 3, Region 9. Na-assign man kita sa Kosovo, no? Sang na-deploy kita as part of the Philippine contingent sa United Nations mission in Kosovo for 1 year. And na-assign man kita sa Police National Training Institute. Kadamo gali sa mga brilliant mga performance ang imo nagyan, no? Anyway, bigyan kalipay ta nga man na Ilonggo aton sita din to paskut-sikot sa mga langwahe naton kundi Ilonggo Iligayno, no? Well, abi kay Cap Wilbur anay para nga matayo yun pero nga aton nga pag istorya si Cap Wilbur taga diin kag kamusta ang iyang performance sa barangay? Mayong aga Sir Peter, si Cap Wilbur gali tumandok gid nga pumuluyo sa Barangay Esperanza Tansa. Dragid na tawo nangin barangay secretary kag nangin barangay kapitan sang Barangay Esperanza sa Subong. Sa Subong, okay. Abalo ka inikilala ko si Wilbur kamay pa ni siya eh. Dira ko na kay star ko das mother parents in loko taga dira eh. Mga pila man ka tuig ka magya sa iloko. Anyway, pamilya inikilala ko gid. So, mauna kita sa kay Colonel. Ang ato ni performance ang imo mga kapulisan sa illegal nga droga katawam sa ila nga pagtutok, no? Kadamo kita sang na-diskubrihan. Ano bala ang natabo ka daw na
nakatutom gid sang pagtrabaho sa kapulisan ta sa illegal drugs nga ini nga kampanya. Yes, pagpungko naton sa ICPO as City Director since January 27, 2023. Yes, pagpungko naton sa ICPO as a City Director since January 27, 2023. Aton ginrepaso no ang mga drug operatives, and there was a vetting process para masigurado naton nga ang aton mga operatives wala issue with regard sa mga illegal drugs no, whether gagamit o may connection sa mga drug peddlers or drug personalities. So sang natapos na naton ang process, amo na nga full na ang implementation naton kag nagresulta sang mga dagko nga recovery sa shabu, no, particularly sa shabu. Hindi ka lang tingalahan, di ka nakagi ka nga sa drug operation sa una, no? Ti sa imo mga tinawin nga katabo bla pero may mga drug recoveries kita kadamo kita ka daw wala na sang recovery kita nga daw gatos so do linibo na gid din blagalalin ini sa imo pagtanaw kernel ning mga droga nga ini. Based sa amon nga impormasyon, ang kalabanan sang droga nagahalin sa Luzon kag ginadala diri through Roro. Kag amo na nga dagko ang aton nga dakop. It's because aware man kita sang mga comment nga permi lang ang mga gagmay no nga ginadakop. So this time naga-focus kami sa mga high value individuals kag sa mga newly identified personalities nga dagko ang ginadala nila nga stocks o ang ginabaligyan nila nga mga shabu. Abi Francis. Well, good morning, sir. No, we are proud nga duha na to kabisita nga nakilala nga drug busters kag crime busters si Colonel Corunica at pinalaga nga City Director, and of course ang Barangay Kapitan sa Tasa Esperanza, Barangay Kapitan Wilbur Orada sir. Kay Colonel Corunica, daw ginatudlo nga ang kalabanan sa mga illegal nga droga nga dalakuan sa Barangay Bacau, Mandurriao. Alin kag ginakalipay na to yung Tasa Esperanza subong daw na-neutralize na kag na wala na gidalag ko andra of course sa leadership ni Barangay Kapitan Orada. Sir, nga Barangay Bacau permi ang dagko nga aradra ang mga illegal drugs halin kag sino pa dra nakalabiday nga mga drug personalities kay nabaluan to do nakalapatay naman to Corunica. Atong sang una no, may duwa di ka grupo nga amo ni ang nagakontrol sang droga sa Iloilo City. Kag sa sila na siling mo nagkalamatay na to ang duwa, pero may mga downline. Kag ang downline sang isa ara gyapon nagapabilin sa Bacau. Although ang pinakahari-hari nila pag assume nato na after weeks naghalin kag until now wala nato na monitor nga nagbalik diri sa Iloilo City. Pero kabalo kita nga gagiho siya kag nagapadala diri sang droga kag amo mangyapon no halos parinti mangyapon ang naganegosyo dira sa area sang Bacau. Kag nag-assume kita amo to ang panahon nga may na discover nga shabu Changi nga naresto ang 32 ka individuals dito sa Bacau. So that's why kintutukan naton kag kadamo kita sang mga nagkaladakpan pagid no pagkatapos sina kag bisan pang sa mga niboring barangay. So amo na ang rason kung nga ang until now kilalang kilala ang barangay kag just recently nakadakop naman kita dito sang ang estimate lang gani naton is 150 grams of shabu. Pero sang pagwa sang result sa aton nga Regional Forensic Unit, dito naton nakitaan nga ang balor gali sang droga is 175.01 grams.
So hindi lang 1,020,000 ang iya standard drug price, but almost 1.2 million na. Nabaluan nato sir nga ang entrance and exit dira sa Barangay Bakaw do gwardyado inis ng ato mga kapulisan, luwas sa mga uniform policeman, may mga intel kapalagi palagaw plus pagid ang kooperasyon man sa barangay kapitan. Ang pamangkot paano makasulod dira ang droga ngali sa gwa nga gipabaligya sa Bakaw kag paano man mapagwa naman ngali sa Bakaw ibigay naman sa ibang lugar. So we have to understand nga hindi 24 hours, hindi kita maka-afford 24 hours nga mag-deploy dira sang pulis. Kaya remember, we have 180 barangays. Hindi man kita pwede mag-concentrate lang sa isa ka barangay because kabalo kita nga ang mga drogista daw mga langaw ini nga pagpuhag mo sa isa ka barangay masaylo sa iban nga barangay. So we see to it nga ang monitoring naton is bilog nga Iloilo City, and we deploy personnel based on need. So amo na nga siyempre inang mga drogista ang ginabantayan nila pulis. That's why sang una nga panahon nag-deploy dira sang naka-uniforme nga pulis, but during my time gin-islan ko ang strategy. Although we deployed personnel but in plain clothes, kag nagbunga ini sang damo nga accomplishment because unang-una ang mga plainclothes personnel naton dali lang maka-blend sa komunidad. Kagti kung ang ibang nga drogista hindi magitanan kilala nga ang mga tao dira, so that's why damo kita nagkaladakpan. Kamusta naman sir ang kooperasyon sa mga barangay officials kag pumuloy sa Barangay Bakaw sa kampanya sang ICPO? Nga Barangay Bakaw natudo naton, sorry no wala naton di gina-focus kay pero ato nabatian sa mga balita nga kalabanan dira nga mga big time nga dagkuan sa Shabuda na nakuha. Actually, klarohon ko ang Barangay Bakaw, hindi bilog nga Barangay Bakaw may problema sa drugs. Okay, oo. Ang may problema lang dira ang mga balay nga lapit sa creek nga dikit-dikit. Kag kon makasulod ka dira daw design gid sa illegal activity kay lusot-lusot lang ang mga balay. Kag grabe ang mga pertahan. In fairness sa atong barangay officials, particularly kay kapitan, very cooperative ang aton nga kapitan sa aton kampanya sa illegal nga droga. Kag damo kita mga informant nga ara dira mismo sa sulod. That's why kung balitaan nyo may ara gani nga mga style nga pamahog nga ang objective is to discredit probably ICPO, pero isa na sa mga pamagi nga ang aton nga mga informant dira mahadlok because gusto nila ipakita nga they are still a force to be reckoned with. Okay, salamat kay sir kadto kita kay Kapitan Urada. Sa imo barangay kamusta ang illegal drugs to Kapitan? Ang Barangay Esperanza actually na-tag ni siya as severely affected barangay when it comes sa illegal drugs, no? So ang amon nga mga barangay officials nag-conduct ini sa plano kung paano tani siya ma-address ang nga problema with regards sa illegal drugs kag hasta subong mo ni siyang gamon ginagamit. Number 1, edukasyon gid, no? Continue ang amon nga information dissemination. At the same time nag-promote gid kami sa kada pamilya nga dapat may makagraduate gid nga bata sa kolehiyo. Nga kay once nga may ara na nga professional sa isa ka pamilya nga naga-engage sa illegal drugs ang una, siya na ni subong ang pugong sa pamilya nila, nga siya na nagapanindugan nga mangin head of the family kag magtadlong na sa pagpangabuhi. Ay kadua, access sa mga oportunidad nga yara sa gobyerno naton, like for example sa mga scholarship program sa aton nga mayor sang syudad, sa aton congressman sa Uswag Ilonggo sa kay Kong Jam, no, may mga scholarship program ni sila nga gina-avail tagid na, no? So as of today may ara kami nga 21 ka mga college student nga scholars ini nila. So ako hopeful gid ko nga makagraduate ini sila naman ni ang mabutong sa pamilya nila nga i-educate ni sila nga hindi tayo mag-engage sa illegal drugs. Ang isa pa, ang
pag upod sa aton sa malain-lain nga mga organisasyon, no? Like for example mga church base, ang Iglesia ni Cristo, ang Baptist Church, ang Word of Life, ang Simbahan Katoliko, nagabulig gid sa barangay namon. So promote sa number one, di lang sa pagpangamuyo nga magtaway amon barangay, kundi sa pag-introduce sa mga bag-o nga mga values ang i-inculcate sa mga pamilya dira sa barangay namon. So ini ginabululigan ini tanan, no, sa ang amon mga pumuluyo. Kag ang ikapat, ang pinaka-importante gid nga nang effective ang amon nga programa is ang aktibo nga partisipasyon sa amon mga masa masid kag mga barangay intelligence network namon. So sila ning naga-feed sa amon sa council, kag ini amon nga amon gina-discuss sa badak meeting namon. Kamusta ang inyong kooperasyon sa aton kapulisan na binagin sa aton ICPO headed by current Colonel Kakap? Ang akon nga barangay nag-actively cooperate gid sa programa sa aton mga kapulisan. Number one, ang akon mga drug surrendery na sila, membro na sila sang Uplan Kaligtasan, ang programa sa aton nga PNP sang una nga kaligtasan at kalikasan. So naga-clean up drive ni sila sa aton nga mga dira sa esplanade, kag nagapud sila sa mga volunteer work like mga feeding program kag mga tawag ni mamutos bala sa mga relief goods ang aton nga CSWT. Amo na siyang subong okay, thank you. Antes na i-acknowledge na itong mga viewers, no, kay Bunsa Kasunggot, yun sila, Kernel mo. Shout out ra kay Sherry Caritativo, Rogelio Boro, Ma'am Florence Quirol of Toronto, Canada, Jaime Lim of Negros Daily, Matt Estrada, Edith Bio Perlan, Texas, Richard Bertoso of Davao, good morning Richard, and Kabandira Francis, sang Bandira Radio Dirisaton. Sumama kay John Spilita, yes, kag kay Nilski Dodds Gyonggo Sikosana. Thank you for watching. Good morning sa inyo. Well, Francis, continue. Well, kay Colonel Corneca, kamusta naman Kap ang inyo'y kampanya against Rugi in uniforms? Kayo may ambalanon nga you clean your own backyard first before you clean others. So dapat tinuan-uan ay ang atong kapulisan unless ka man nido sa ibad. Kag nalipay kita nga sang legal na nga simana, may isa ka mga pulis sa din sa PRO6, ula may ginawag, ula may ginbatog nga resignation ang aton Chief PNP General Acorda coming from PRO6 means drug-free policeman ang PRO6 sa pagpamuno sa aton pinalaga nga Regional Director General Sidney Villaflor. Sir? First of all, gusto ko klarohon nga sa ICPO, zero tolerance kita sa mga pulis nga mga dispalingado. Kag kung may ara man, amon ina i-project ina mo na, no, kung gagabit ka droga, i-project na mo na para nga madakpan ka. Or kung involved ka sa drugs, i-monitor gina mo na hasta nga mapailan ka kaso. But I'm very happy because every month ga-submit kami sang report sa region. We have counterintelligence unit. Ang sina nga papel is to monitor sa mga activities ng aton personnel whether they are involved in illegal activities or not. Kag so far wala kita sang may na monitor because sa nasiling ko pag start ko pa lang ginripaso ko na dayon ang mga personnel naton. And ginsigurado naton nga ang tanan nga mga operatives naton nga engage or naga-operate sa illegal nga droga, sa illegal gambling, wala na sang bahid nga issue. So that's why we have zero tolerance when it comes to illegal drugs, illegal gambling, and any other illegal activities. And sa nasiling ko when I started nag-assume sa ICPO, ginhambal ko, nagkadto ko sa ICPO, wala ko bagahe. Kag mahalin ko sa ICPO, wala man ko bagahe. Kag
hasta subong so far nakita naton nga ang aton mga tao naga-cooperate sa aton nga objective kag nagresulta sa mga mayo nga accomplishments. Sir, pwede may baluan na Colonel kung sino subong nga bagong hipe sang City Drug Enforcement Unit kag ano ining background niya? Brand new gid ini ang mga operatives kag ang chief sang City Drug Enforcement Unit sang Iloilo City Police Office. Ang akon nga chief sang City Drug Enforcement Unit, actually officer in charge na siya kay ang iyang ranggo overrank siya sa iyang designation. Ginkuha ako na siya sa Negros Occidental Police Provincial Office sang kita nag-assume. Gin-request naton kay Regional Director General Francisco nga mag-assist sa akon. So siya ang akon nga gin-designate as Chief Intelligence Unit and at the same time officer in charge sang City Drug Enforcement Unit. Amo ni siya si Police Lieutenant Colonel Benitez, Antonio Benitez. Namin performance siya. Yes, ini siya prior sang assignment niya sa Negros Occidental Police Provincial Office. Operatives man ini siya kag na-assign siya sa Regional Intelligence Division diri sa PRO 6. In fact, he was awarded as Best Junior PCO for operations national level last year. So so far very commendable ang performance ang aton nga mga operatives sa City Drug Enforcement Unit kag sa City Intelligence Unit. Sa subong, makita nato niya wala untat ang dakpanay sa druga, sige mangyapon. That shows nga nga ato niya syudad nag-improve kay kundi kuno damo kwarta dra nagasulod ang mga drug lords, no? Pero abi mo napabugal ko gid ang ato niya mga local drug operation sa region compared sa national. Yan buta na matyag mo, Colonel, kung magambal ko nga pero sa na link bilang siyam ka mga opisyal, may duha ka generals yun na involved sa inatawag nga illegal drugs. Hindi bilang daw, wala man bilang ka mo batyag sang lumural sa nakakatabo ito sila because as I see it, the PNP institution is trying to clean up its ass, but there are still kalawag so cannot resist the temptation of greed for money, drug money. Ano pa matyag sang pulis sang mabatsahan ninyo nga mga generals ito involved? Ano, wala man bilang lumural ang pulis aton ka pulisan diri? Any issue against PNP apektado man kami siyempre, no? It's not amo nang ginambal ko sa akon nga mga tao nga ikaw may nahimo ka nga sala bilang isa ka individual, hindi lang na ibasol sa imo as isa ka pribado nga individual. Tungod ikaw pulis, it will always reflect sa imahe sang PNP. So of course, having said that, may gamay lang nga isyu sa PNP. Hindi nato na malikawan nga apektado ang aton nga bilog nga organisasyon. But siyempre, no, kami sa ICPO we're trying to build our good image. Kaya sa dira lang na naton makuha ang kooperasyon sa mga tao kung gasalig ang pumuluyo sa aton. So hindi man pwedeng ang ginahambal mo insakto, but sa likod mo ang imong ginahambal ang suli. So importante sa aton kung gaobra kita sa gobyerno, may sinseridad kag may integridad kita. Congratulations liwat, Colonel. Daw ko nagapati ko sa imo leadership, no? Kaya dapat siyagan tang epekto eh. Namangkot kita kay Cap Wilbur. Cap Wilbur, ano ang pagtanaw mo sa paghambal naton nga makasiling kita gang isa ka barangay drug free? Kinanglan bala nga ang kapitan ang magdeklarar sina o kunang station commander sa tuon sa silang barangay? Number one, sa kung ang barangay maghambal do ka lalaw ay man siguro nga kay do ka self-serving.
dapat lain gina nga organisasyon ang mag-declare sang isa ka barangay as drug free. Kay bisan ako ganin di gid ko pakasiling sang akong nga barangay nga amo na ni siya kadedikado sa amon, masiling ko nga drug clear, hindi gid ko pwede kahambal sina. So unless iban nga ang like ang gobyerno nato nang maghambal nga drug clear na ni siya, possibly ako credible kay ini sila mga credible gid nga mga government agency nga makadeclare sa sina nga criteria. Oh, so, Colonel, batian mo ang balikap, no? So, do you suggest man o advice ka sa mga station commander mo nga they should also cooperate to be interviewed? Yes, amo nang ginambal ko sa mga station commanders nga they should be accessible sa media. Yes, kay sila. Oh, correct. Yes. Ako makasabat lang ko sa mga pamangkot nga hindi detalyado, but when it comes to details, they should be the one to discuss or to explain. So amo nang inambal ko nga they should be accessible sa media. And as regards sa pamangkot mo kay Kap, may para ma-declare ang isa ka barangay as drug free, may ara nga parameters ang aton nga PDEA. And ang pag-declare may consultation sa interagency, no? May ara sa PNP, may ara sa PDEA, may ara sa DOH, and all other involved agencies nga dapat may recommendation sila before a barangay can be declared as drug free. So in other words, there are parameters that should be followed in order for a barangay to be declared as such, no, as a drug free. Oh, thank you, Colonel. No? Shout out na kay Richard Bertuso. Putin sa media man, no? General Lawin is watching. Si General Galawin is former police idol. pa ni. Idol ko na, idol. Idol ka ni Colonel, ha? Ernie Pural is watching. General Lawin niya, good morning to Topet kag Colonel Jong Coronica and also to Toto Francis. Colonel Jong Coronica, one of the best CD in ICPO. Thank you. Also, Thank you, sir. also to Sierra May Canto, Sangrines, mga majors, naging performance yan niya. Good morning, everyone. Especially to our snappy city director. Po, ikaw ginagawa namin niya. Sir Pet, sa imutim, please, blessed Saturday sa atanan. Thank you, Sheila. Likewise, mga agada, kay Kapwel por Urata. Ay mano, kaya si Ridikina, si Patricia Emnea also Australia, si Sel Comigues, Canada, ang ibanda, hindi, tanas ko rin, nalaktawan ko ng iban eh. O Kabandira, Francis, tao sa ato ng Kabandira, Regio Kabandira, no? Well, mamangko tabi, Colonel, sa crime naman niya iba, no? Diri sa aton sa city. Kamusta yung crime sa ang inyong kampanya sa bakal ba kung sa illegal firearms? Ang kampanya naton sa firearms, damo man kita na-accomplish, no? For my 6 months, may ara kita nga record dire from January 27 to July 26 this year. May ara kitang 108 operations conducted kag may ara kitang 31 firearms nga gin-surrender nga nagkadto na sila sa istasyon kag gin-deposit or gin-surrender nilang ila firearms. May ara man nga 55 nga nag-expire ang lisensya nga gin-surrender sa aton nga istasyon, no? Aside from 19 gidya nga naaresto tungod nga gin-operate naton, no? Kag isa na nada ang gin-applyan naton sang search warrant nga naka-recover kita duha ka short firearms. So ini ginakampanya ginamon ang pag-surrender sa mga loose or firearms whose license have expired kag wala ma-renew kay we are preparing for our barangay and Sangguniang Kabataan elections nga dapat sa paghiwat sining eleksyon nga kalabanan ang nagadalagan or naga-engkwentrohan ay pamilya, relatives, dapat matawhay. So amo ning ginakampanya naton kung kamo may loose or expired firearms,
or ang inyo LTOP nyo nag-expire na, hindi ka mo pwede makaposes ng firearms. And I advise those firearm holders to surrender to the nearest police stations ang ilang firearms. Okay. So other crimes, sa mga petty crimes, kung maluntang top gid siguro dra nga sa performance nyo, illegal drugs mo? Yes, illegal drugs, pero ining illegal drugs, illegal gambling, mga police-initiated operations ini nga hindi tani ma-accomplish kung wala nagagiyong aton police. But sa iban pagid, no, may mga crimes kita nga ginapokusan like theft. Nakita naton na tungod nga nagbalik na gid man ang kabaskugon sang negosyo, no, because of the pandemic nga sa naliligad. If you compare last year sa Subong, makita naton nga nagbalik na kita sa normal nga negosyo. So ang aton nga theft medyo nagtaas gamay, kag kalabanan sini mga salisi sa mall. So far amo man lang na nakita naton nga nagtaas. All the rest hindi man significant ang pagtaas niya or ang iba nagnubogid. Sa kay Kapa Wilbur, ano ang mga crimes nga nagkakatabot sa barangay mga na-report sa inyo? Anong mga na-record ninyo dira? Sa Barangay Esperanza, kung masiling ko, ang mga last nga mga previous nga mga insidente, may by bus dira sa amon, involved sa mag-asawa, no? May araman dira nga mga issue sang kawatay nga mga kawatan gindala dira sa amon ang ilang kinawatan. So mostly amo na kagang mga problema nato sa mga kabataan nga nagagira-gira bala involved sa mga gang kag kada kagaw nagagiray dira sa tansa kag dira sa may Delgado Magulo. Ano mambal mo sa operasyon sa mga katpulisan naton dira sa imo, ano ang pagtan-aw nimo sa relasyon mo sa aton kapulisan? Ang Association of Barangay Captain may regular gid kami na nga mga meeting with our city Chief of Police naton. Subong si Captain Roque ang amon nga OIC COP subong sa PP1, no. Last time nag-meeting kami with regard sa mga problema naton sa barangay, kag kami naman sa barangay nagabulig kami na sa ila, like for example ga-provide kami allowance para sa gasolina kay dako gid ang bulig sang mobilization nila, especially sa tungang gabi pag sa kagahon. So kaming mga barangay kapitan gamot-amot kami sina kay para kabulig kami sa ila bisan dira lang sa gasolina na lang, no. Kag dason gatungaay kami na assignment, kami ma-duty until 12 midnight. Dason pulis naman nato ng mga bulos from midnight to hasta mag-aga. So we have very active kag cooperative nga relationship with our city police. Pasalamat kita sa kooperasyon sa aton kapitan sa operasyon sa aton city police, no. Kag siguro kapati kita nga kung wala ang kooperasyon sa Pumuluyo, hindi man gid mag-successful tanan nga operasyon sa kapulisan ta. How do you assess naman sa kooperasyon sa aton public cooperation sa aton kapulisan, Colonel? What can you say? So far okay ang cooperation. In fact, pamangkot ko mga station commanders to submit their assessment kung bala how functional is our badak. Kag kung may nakitaan silang not so functional, i-report nila so that I will report to our city director sang DILG. But as of now, wala man sila sang so far, no, wala pa man sang significant nga feedback nga nagapakita nga hindi cooperative ang aton nga mga barangay officials. Makaabot ini sa talupangot sa aton mayor ka gobernador, no. Nga duway kita sing salawayon nga kapulis subong. Alin sa aton sa city pagkato sa probinsya dumayo ang performance. Kag congratulations man da kay Colonel Ray Palumo. Subong man sa kay Future Aranyo.
diri sa aton sa city kay may major ano no Sheila sa Greenes. Mayo man ang performance ini. Well, siguro makasiling kita nga ang aton yung mga kapulisan tanim pareho sinibla nga hindi mo budla interviewon kay bisan ang aton nga media hindi makibalo kundi ingid ang masling nato mapabugal ta nga drug free nga barangay kundi magkooperar ang kapitan kag ang kapulisan ta. Abi Francis ano matugda mo ta kun ano mahambal mo. Well, sa police visibility sa ICPO, wala kita may ma-question. Kaya nakita itong personal sa atong libot nga ang police visibility may naka-standby nga patrol car sa mga major points ng syudad. May nagapatrol nga kapulisan, labi lagi sa mga business center kag business area. So, congratulations sa ICPO, sa liderato ni Colonel Crunica kay mayo ang ila police visibility. Makita to may patrolya kag visible ang ila patrol car makita gid ang mga nagalakat-lakat kag foot patrol nga mga kapulisan. Sir, kudos gid no. Kamusta naman niya sir ang kampanya nyo against ining mga criminality ining pagpatsanay kag mamakutang latest to sir sa investigasyon nyo dito sa may Villa Ribalo ang impatay sa tunga dalan to sir may investigasyon na kamo. Yes, ang pagpatay sang nagliligad na atong napatay ang tricycle driver Opo sir. kag nasalabat ang isa ka barangay secretary. May ara na kita sa anggulo nga ginatutukan but hindi naton mahambal sa subong. Pero prior to that, may mga insidente nga pagpatay nga nagapoint sa ang away, gintunaan sang away, ang negosyo sa droga. Okay So, hindi tungod nga drogista sila, nga ginpatay sila, but because ang rason nga usual is nagkaunsihan, ang nagkalaglagan no nga ang isa ginpasibangdan niya ang isa nga amoto ang nagtudlo, that's why nadakpan sang pulis. So amo na subong ang dalaga no. Ang pinatsanay do nagapoint sa bisyo no, droga. Ang krimen, kalabanan sang krimen na ma-associate mo sa paggamit sang droga. So that's why ining away naton sa droga, we intend to sustain this because we can prevent criminalities no, like rape, like theft, robbery, kaga ini mga pinatsanay. So we should not lose our sight on this problem, and we should approach this problem not as a law enforcement issue but also a health issue where all concerned agencies should work hand in hand. Hindi lang police. Kami, we can only do so much. Mga-aresto lang kami nga mga-aresto. Pero time will come nga ang aton nga mga operatives, ato na lang sa korte, naga-testify, wala na sila may maobra. But if we are going to address this in a holistic approach, may ara kita law enforcement approach, may ara man kita approach to be undertaken by other government agencies. Siguro makahambal kung ma-address nato ni hindi man totally but significantly or substantially ning problema. Kato kay Kapitan Orada, makita nato do kadamo proyekto nga ginaubrada sa mo barangay. Isa ni dire ang super gymnasium ni Congresswoman Jam Baroda nga isa ang barangay sa Esperanza sa ginibutangan niya ni sa city proper kag ang inyo da mga barangay facilities ano ini kag saan umaman ini? Ang first tranche ang aton nga evacuation center basketball court ina siya, multipurpose center. Ang first tranche siya manug tapos na supposed to be by September, and so September, pero tanaw ko by end of August ni tapos na ang first tranche. Kag gina-work subong ang second tranche niya, no? Nga muna lang makompleto sa facility.
Actually, tatlo na siya eh. Mayara pag ng mga equipments siya. Bilang evacuation center, dapat kumpleto man na siya sa equipment like mga solar powered nga suga niya, generator, kag iban pa nga dapat equipment ng facilities like may paliliguan, may kusina, may CR para sa lalaki, may CR para sa babae, may palaliguan. So dapat equip na siya ang inang facilities. Kay balan mo ang Barangay Esperanza, usually ginagamit siyang evacuation center ang Rizal Elementary School. So gakahamper ang programa sa eskwelahan, hindi sila sang klase nila kay may naga-star. So that is why nagapasalamat gid ako sa aton Congresswoman kay Jamjam Baronda sa paghatag sa sinanga facilities sa Barangay Esperanza. Although nga gasupper kami subong kay ang amon mga drainage gin pangsira temporaryo, pero balaan ko one day makumpleto na ina kag dako na nang bulig sa barangay namon. Ako pasalamat lang ko nagaupod na nami isang kooperasyon ninyo, no? Kapitan kag ang city director very close, no? Kag siguro ay ako yung makambal ko opinion na sa media man. Believe ko ka-brilliant sa analysis ni Colonel Coronica. Advice ko sa mga luyag mag-intra, please do not join with these illegal activities. Kabalo ko mo sa illegal drugs, inasiling in illegal drugs business, illegal drug trade, there is treachery, betrayal, swindling, makita ni mo dra katabo. Kag hindi kamo you have no recourse to proper court of law because you're in a kaso illegal. So the most logical solution is death, patyanay. So hindi kita matingala kung may patyanay nga amo sina ang kabangdanan. So sa mga kabataan nga luyag mag-intrada kung tatin nyo na hindi kamo mag-interest na dra kaya wala kamo sing rason magkadto sa korte sang liga sa aton nga proper court, hindi ka mo kakusar sa nagswindol sa imo. Hindi mo to makusar na istapas mo kay drug pa na inalidan mo. So anong solusyon? Patay. Amo na gilang na hindi ka mo kakadto sa korte. Patyanayin lang ka mo. So sa mga kabataan, gusto na analysis ni Colonel Coronica ay salot. Gusto ginay mo findings. So kung may dugang nga pakirel sa ginambal ko, ano ma-submit, dugang mo? Tama na, Sir Peter, no? Kay silingan nila, he who comes to court must come with clean hands. Ti alangan man nga makadto sa korte kay nagbakal sa drugs sa ginatag siya stork. So siyempre ang ila sina nga himuon mabaslanay na lang. Correct. Ako pati na. Ako Francis pa yung pamangkot tugay pinay mo. Sir, sa coming 2023 barangay and SK election, ano gina-consider yung hotspot barangay dili sa syudad sa Iloilo? Sa subong wala kita sang may na-consider nga hotspot. Wala sang indication nga makahambal kita nga may ara ng areas or barangay nga inatawag naton nga areas of concern. So tani we will be able to maintain hasta nga mag-election day. Sir, may suggestion kita nga ang ICPO dapat maghimo sang peace covenant sa tanan nga mga barangay officials nga naga-interest sa sining SK and barangay election. Siyempre, 180 ka bray kadako sini. So dapat district by district nga dapat ang ICPO maghimo sang peace covenant ay patawag ang tanan nga mga barangay candidate. Of course, i-coordinate nato simbahan kag ang NGO para bala ma-assure naton nga makakommit ini mga barangay candidate nga maging peaceful and orderly ang barangay election diri sa syudad sa Iloilo. Yes, isa ina sa ginistoryahan namon sang aton nga election officer diri sa city. Who happen to be na siya man ang provincial election supervisor this time. Ginamitingan pa namon o paano namon na i-conduct, whether we'll do it in one place o by district. So dapat ma-finalize namon na kay
kung kabilugan 180 barangays, Gutok. kung imo lang Damo, i-times 2 mo na sa duwa lang ka partido, pila na nga daan na. Adamo. So isa na sa aton nga ginalantaw, no, ginastudyohan naton whether we will do it by district or we'll do it pangkabilugan. Siguro hindi man kinahanglan nga tanan gid ang mag-attend. We will just invite ang pinaka-head sa ilang nga party para nga ma-minimize ang number of attendees. So we'll just we continue coordinating with our election officer para nga ma-finalize inang plano. Any warning, sir, sa mga katapos ang ICPO o kon kapulisan nga hindi mag-engage sa political partisan? Nabiligid, hindi natin malikawan, may mga migota nga pulis nga ang pamilya nila nga dalagan kapitan, barangay kagawad, kag SK sa sing barangay election. Yes, ang warning ko siguro sa duwagid, una-una sa pulis, may policy kami. In fact, kung ikaw may utod o close relatives nga nagapadalagan, ang amon practice na is gina-relieve. Relieve. Temporarily gina-reassign sa ibang nga lugar. Okay. So, pero hindi lang sa mga blood ties, no? Kung nakitaan nga ikaw, although hindi mo man sa parente, ginakampanya mo siya o nangin bias ka, may policy man kami nga dapat i-relieve ka man and you will be assigned somewhere else. So amo na yang sa PNP, but sa nasiling ko duwa ang akon nga gusto i-warningan because in relation sa kampanya naton gyapon sa illegal drugs, I'm very sure ining mga drug personalities mahampang man ni sila in our barangay and Sangguniang Kabataan elections. That's why I am warning all candidates nga hindi gid magbaton sang kung anong contribution nga nagaling sa drug personalities. Okay. Kay once nga ginhimo nyo na gani, sigurado madrag ka mo sa issue kag hindi na sila mag-support sa inyo kung wala na sila may ginalantaw nga balik. Kay Kapitan Wilbur, madagan ka for re-election sa barangay sa Esperanza. Ano ba pwede mo mapadayaw nga butuon kaliwat ang tao dira? Mapadalagan ako liwat sa sining barangay election. Kagang mapadayaw ko lang gid kag masiling ko sa akon nga pumuluyo. Ang akon nga matutuod nga pagserbisyo, integridad, kag ang bisyon nga sa pagbag-o sang itsura sang aton barangay. So sa paano nga paagi sa pag-edukar, sa pag-alibit sang pangabuhi sang akon pumuluyo, paagi sa suporta sa aton gobyerno, kag bulig man sang Dios, no, sa pagpangamuyo nga magtadlong na gid ang mga pumuluyo dira sa barangay Esperanza. Okay. Nabutan na siguro ang aton nga oras, no? Pero tamihon tanay liwat ang aton nga viewers diri. John Spilita, shout out ta. Edith Bio, Perlan, Texas. Japs Lee, shout out duwa kalini. Winston Lee, Lindsay Flores Banyares, Sheila Sangrinis sa General Lawin, Toronto, Canada, kay Ma'am Florence Quirol, Feliciano Banag, Kuwait, and Tunoy Noy Ricoperto is watching now in Indonesia. Damo kita sa kalantaw diri sa Gwa, pero mga piltri mo na sila gaplauli. Dito lang galing ang trabaho. So, pangayuan ta sang final message, parting words nila sa aton mga televiewers. Unahon ta siguro si Colonel Cronica sa pagbilin sa iyang panugyan sa aton kapulisan kag sa tanan nga nagaplamati sa iya subong sa diri sa aton programa. Thank you, Sir Peter and Sir Francis for this opportunity nga manging guest sa inyong programa diri sa Kapi kag issue. Kag ako wala naman nga ako sang iban nga objective, no, but to help kag masigurado naton or ma-maintain naton ang peace and order diri sa Iloilo City. Kay ti kon maayo ang peace and order sa syudad sang Iloilo, damo sang gasulod nga negosyo kag naga-translate ini sa trabaho.
kag kung ini ma-attain lang naton kung ang tanan nga pumuluyo may ara cooperation kay kami sa PNP bisan ano ka pa kamaayo nga pulis kung wala sang cooperation between the police and the community, of course sa aton nga city and barangay officials wala sang mapadulungan ni ang amon nga ginahimo. And I'm very thankful ang aton city mayor, ang aton LGU, headed of course by our city mayor, Mayor Jerry Triñas, very supportive sa aton nga ICPO no, when it comes to our logistical resources. No, naghatag gid support ang aton nga city mayor and gina-consider niya gid nga isa sa mga factor nga makakontribute sa iyang objective nga mangin maayo pagid ang Iloilo City, no, madala sa next level. So again, thank you sa inyong continue nga pagsuporta sa ICPO kag tani hindi ka mo hindi ka mo madula sa inyong nga pag suporta kag pagsalig sa pulis naton sa ICPO. Kag kung may ara ka mo nga pagduda, pwede man ninyo kami makadtuan kag i-konsulta ina o ihambal ina ang inyong mga reklamo kag ara gid ang leader sa ICPO para nga magbaton sina kag maglantaw or mag-imbestiga kung ano man ang inyong mga reklamo sa aton mga kapulisan. Madamong salamat. Okay, thank you. Basic Cap Wilbur. Una sa tanan, nagapasalamat kita ko sa oportunidad nga ginatag sa ako ni Sir Peter. Hindi ko niliwan sa iya. Kag sa kay Sir Francis, nag-invitar sa akon diri. Kag sa akong pumuluyo sa Barangay Esperanza, we have tama kabugat nga responsibilidad. Kag hindi lang ni pwede nga ihatag lang ni sa amon nga mga barangay officials. Kakinahanglan gid kami sa inyo bulig kag kooperasyon nga mapadadlong ta ang aton barangay. Ma-change ang kabanata sa aton barangay na sirana na. So gaobra kita sumong bag-o nga itsura sa aton barangay nga hindi na kita magbalik sa dati. So gapanawagan gid ini sang inyo nga bulig. Kag dako man ako pasalamat sa kay Sir Coronica sa pagbutang sa amon sang mga manami nga mga chief of police nga para sa imo sir. Actually kami tanan nga mga barangay kapitan may mga direct line kami sa imo mga COP. So anytime bisan ano oras bisan sa tungang gabi ka panawag kami na, especially kay Ma'am Sangrines. Ma'am, thank you gid sa pag-greet. Ning very close gid ang amon kooperasyon kag labi na gid ang ABC, ang Association of Barangay Captains ng City Proper. Nagasuporta gid kami sa programa sa aton kapulisan. So ako gapati gid kung once nga nagabululig ang tanan kag ginakooperahan, hindi mabudlay ang trabaho, ang pagpasanyog sa barangay hindi mabudlay kung naga-interact kag nagabululig ang tanan. So thank you very much, ka God bless us all. Thank you man to aton tagpadala sang stars ha. Salamat. Damong salamat sa stars nga padala nyo di. Kag pasalamat ako sa mga dako sa aton mga bisita subong nga mas basanag ang pag-intindi ta sa nagakatabo din anong illegal nga droga. Kag kooperasyon sa aton kapitanes, sa aton city director, do maayo lang taon ka maayo pamatian, ka mabatigat sa pumuluyo ta. Kag salamat sa inyo pagkadto diri. Kag nakapatag ka mo, kapasalamat ako kay Colonel Coronica sa pag-suggest ka pag-advise sa mga station commander sa magpa-interview ka mo. Kay subong sige nabal sang kapitan ta, may Cap Wilbur, na may guide nga magaling gid sa inyo ang pagpatag ng isa ka barangay under your jurisdiction is drug-free. Okay? Francis, your final words. Well, wala naman kita dapat pamangkot sa duha lang na kabisita. Salamat kay
Colonel Coronica, kay Barangay Kapitan Wilbur Orada da Santa sa Esperanza, kasi ato mga viewers, madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Okay. So, don't go away. Mapaalam pa ako. Ang ini nga programa, may replay. Kagastubtob sa malabutan sini, ya pasalamatan kong pagtanaw ninyo, kag sa aton bisita, loyak may paibalo sila, nga ako na ang nagalantaw nga hindi makabot sa inyo pag-guest dire, I will send you your YouTube para nga may matago kamo iyang souvenir sa inyo pagpungko dire, nga ma-review nyo adlaw-adlaw, tubtob sa kapuhan ninyo, makita nila ini. So sa aton mga reviewers, thank you very much sa mga followers ko. Hindi ka mo magkatingala. Sa sunod niya Sabado, magkakita kita liwat ko. Pwede aton din nga panelista, Mr. Francis Terania. Kaginingin nyo host, Peter Reminia, sa Kapikag Issue Live. Mayang ugto sa inyo tanan. And God bless us all. Thank you.